Kalyeserye ang isa sa pinakamalaking television phenomenon na naranasan ng mga Pilipino. Mahigit 10 years na ang lumipas mula nang unang mapanood ito noong 2015, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ang tanong ng maraming tagahanga. Posible pa bang magkaroon ng Kalyeserye Season 2 o mananatili na lamang ba itong isang alaalang hindi na maulit? Muling nabuhay ang usapang ito matapos ang mga espesyal na paggunita ng Eat Bulaga sa 10th anniversary ng Kalyeserye, dahilan para muling umasa ang maraming fans na baka hindi pa tuluyang tapos ang kwento. Noong ipagdiwang ng Eat Bulaga ang 10th anniversary ng Kalyeserye, maraming manonood ang nakapansin na tila mas espesyal ang naging selebrasyon kumpara sa karaniwang reunion. Nagkaroon ng mga throwback episodes, pagbabalik tanaw sa mga pinakasikat na eksena, at inilunsad pa ang podcast na Tamang Panahon, kung saan ibinahagi ng mga direktor, writers, at ilan sa mga taong nasa likod ng Kalyeserye ang mga kwentong hindi kailanman nakita ng publiko. Marami ang nagsabing baka isa itong senyales na may mas malaking plano ang production. Dahil dito, nagsimula na namang kumalat sa social media ang tanong kung posible bang magkaroon ng Kalyeserye Season 2. Habang tumatagal ang podcast, lalo ring dumami ang mga haka-haka. Bawat episode ay may mga kwentong nagbibigay ng nostalgia sa mga dating tagahanga. Maging ang simpleng pagbabalik ng ilang karakter at mga lumang eksena ay agad na pinag-uusapan online. Para sa maraming fans, hindi ito basta paggunita lamang. Pakiramdam nila ay parang unti-unting ibinabalik ng Eat Bulaga ang interes ng publiko bago gumawa ng isang malaking anunsyo. Ngunit hanggang sa mga oras na iyon, wala pa ring kumpirmasyon mula sa production. Mas lalo pang naging mainit ang usapan nang magkaroon ng espesyal na birthday celebration si Maine Mendoza sa Eat Bulaga. Isa sa mga ikinatuwa ng maraming nanonood ay ang muling paglitaw ng karakter ni Lola ni Dora sa pamamagitan ng isang espesyal na voice message. Bagamat maikli lamang ang segment, sapat na iyon para muling buhayin ang excitement ng mga tagahanga. Marami ang nagsabing kung kaya nilang ibalik ang isang iconic na karakter, baka posible ring ibalik ang mismong Kalyeserye. Pero kapag tiningnan ang mga opisyal na pahayag ng mga taong direktang gumawa ng Kalyeserye, ibang larawan ang lumalabas. Sa podcast mismo, ipinaliwanag ng creative team na ang layunin ng espesyal na proyekto ay balikan ang kasaysayan ng Kalyeserye at ibahagi ang mga kwentong hindi alam ng publiko. Wala silang inihayag na nagsimula na ang paggawa ng Season 2. Sa madaling salita, ang anniversary celebration ay ginawa upang alalahanin ang naging epekto ng Kalyeserye, hindi upang kumpirmahin ang pagbabalik nito. Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit napakahirap gumawa ng bagong season ay dahil hindi ordinaryong teleserye ang Kalyeserye. Hindi ito isinulat ng buo bago ipalabas. Araw-araw ay nagbabago ang kwento depende sa reaksyon ng mga manonood. Minsan ay mismong ang mga artista ay hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Maraming eksena ang nabuo dahil sa natural na improvisation, kaya naging kakaiba ang bawat episode. Ang spontaneity ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahulog ang loob ng publiko sa Kalyeserye. Hindi rin planado noong una na maging napakalaking love team nina Alden Richards at Maine Mendoza. Nagsimula lamang ang lahat sa isang simpleng split-screen interaction na agad nag-viral. Walang script ang karamihan sa kanilang mga reaksyon. Ang mga ngiti, kilig, at simpleng tinginan ay natural na nangyari sa harap ng kamera. Doon nagsimulang mabuo ang Aldab phenomenon na naging usap-usapan hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Habang lumalakas ang kasikatan ng Kalyeserye, halos araw-araw ding nagtitrending ang official hashtags nito sa social media. Hindi lamang mga Pilipino sa bansa ang sumusubaybay. Marami ring overseas Filipino workers ang naghahanap ng live stream at updates upang hindi mahuli sa bawat kabanata ng kwento. Sa panahong iyon, sabay-sabay nanonood ang milyon-milyong tao habang aktibong nakikipag-usap sa social media. Isa ito sa mga unang pagkakataon na napatunayang kayang pagsamahin ng telebisyon at internet ang napakalaking audience sa iisang programa. Isa sa pinakamalaking patunay ng impluwensya ng Kalyeserye ay ang sa Tamang Panahon event sa Philippine Arena. Libu-libong fans ang personal na dumalo habang milyon-milyon naman ang nanood sa telebisyon at online. Hindi lamang ito naging simpleng fan gathering. Isa itong pambansang pangyayari na nagpakita kung gaano kalaki ang naging impluwensya ng Kalyeserye sa kulturang Pilipino.
Hanggang ngayon ay marami pa ring naniniwala na napakahirap pantayan ang naging epekto ng event na iyon. Pagkatapos ng kalyeserye, nagpatuloy ang kani-kanilang career ng mga pangunahing personalidad. Si Alden Richards ay naging abala sa paggawa ng mga pelikula, teleserye, at iba't ibang endorsements. Si Maine Mendoza naman ay nagpatuloy sa hosting, negosyo, at personal niyang buhay. Ang iba pang original cast ay nagkaroon na rin ng kanya-kanyang proyekto. Dahil dito, hindi na rin ganoon kadaling pagsamahin muli ang buong grupo para sa isang mahabang kwento. May isa pang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang production na gumawa ng direktang continuation. Napakataas na ng expectation ng publiko. Kapag tinawag itong kalyeserye Season 2, otomatikong ikukumpara ito ng lahat sa orihinal. Kapag hindi nito naibigay ang parehong emosyon, parehong excitement, at parehong saya na naranasan noong kasagsagan ng kalyeserye, posible lamang na madismaya ang maraming tagahanga. May mga entertainment analysts ding naniniwala na ang tagumpay ng kalyeserye ay produkto ng tamang panahon. Noong 2015, kakaiba pa ang konsepto nito. Bago pa lamang lumalakas ang impluwensya ng social media sa entertainment industry. Masabay-sabay ang panonood ng mga tao sa telebisyon at bawat eksena ay agad nagiging usap-usapan sa internet. Ngayon ay ibang-iba na ang sitwasyon. Mas marami ng streaming platforms, mas mabilis ang paglabas ng content, at mas maikli na rin ang attention span ng maraming viewers. Ibig sabihin, kahit ibalik ang parehong konsepto, walang kasiguraduhan na maulit ang parehong epekto. Sa halip na gumawa ng isang direktang Season 2, mas pinili ng Eat Bulaga na panatilihing buhay ang alaala ng kalyeserye sa pamamagitan ng anniversary specials, podcast, throwback presentations, at pagbabalik ng ilang iconic na karakter. Sa ganitong paraan ay naaalala ng mga dating fans ang kanilang paboritong kwento habang nakikilala rin ito ng mga mas batang manonood na hindi na naranasan ang kasagsagan ng Aldab phenomenon. Noong 2026, muli na namang kumalat ang mga balitang posibleng bumalik ang kalyeserye. Ang dahilan ay ang ilang espesyal na segment ng Eat Bulaga at ang muling pagbanggit sa mga dating karakter. Ngunit kapag sinuri ang lahat ng lumabas na impormasyon, malinaw na ang mga ito ay batay lamang sa obserbasyon at interpretasyon ng mga fans. Hanggang ngayon ay wala pa ring opisyal na anunsyo mula sa Eat Bulaga, TV Productions, o sa mga pangunahing personalidad na nagsasabing nagsimula na ang produksyon ng kalyeserye Season 2. Kung susuriin ang buong sitwasyon, may malaking posibilidad na nais ng production na protektahan ang legacy ng orihinal na kalyeserye. Alam nilang napakahalaga ng naging ambag nito sa kasaysayan ng Philippine television. Kapag gumawa sila ng bagong season na hindi maabot ang inaasahan ng publiko, maaaring mabawasan ang magandang alaala na iniwan ng orihinal na kwento. Mas ligtas para sa kanila na balikan ang mga masasayang alaala, kaysa piliting gumawa ng continuation na maaaring hindi na magkaroon ng parehong magic. Sa kabilang banda, hindi rin tuluyang nawawala ang pag-asa ng mga fans. Habang patuloy na binabanggit ng Eat Bulaga ang kalyeserye sa mga espesyal na okasyon at anniversary celebrations, nananatiling bukas ang posibilidad na isang araw ay magkaroon ng bagong proyekto na inspirasyon ng dating segment. Ngunit sa ngayon, mahalagang linawin na ang posibilidad na ito ay nananatiling haka-haka lamang. Sa pinakahuling update, wala pa ring opisyal na kumpirmasyon na magkakaroon ng kalyeserye Season 2. Ang lahat ng anniversary specials, podcast episodes, at reunion segments ay ginawa bilang pag-alala sa isa sa pinakamahalagang yugto ng Eat Bulaga at ng Philippine television. Totoong buhay pa rin ang pagmamahal ng publiko sa kalyeserye, at hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong pinag-uusapan. Pero hanggat walang formal na pahayag mula sa mismong production, ang tanong kung magkakaroon ba ng kalyeserye Season 2 ay nananatiling isang posibilidad na hinihintay pa ring masagot ng panahon.